Okay, bilang isang guro at abogado, advokasya natin na magbahagi ng ating kaalaman tungkol sa batas, lalo na sa ating mga kabataan. Ako po muli si Atty. Kid Castro, ating partner sa batas. Para sa patuloy nating diskusyon tungkol sa bullying, atin namang sagutin ang katanungang ano ba dapat ang nilalaman ng anti-bullying policy sa eskwelahan sa ilalim ng Anti-Bullying Act of 2013. So magsisimula tayo sa pinakauna na ang ating anti-bullying policy should show clearly what acts are prohibited. So dapat maliwanag sa polisiya kung ano ang mga bagay na pinagbabawal. So ang tip natin dyan to identify what are prohibited, okay, sa ilalim ng criminal law, meron tayong tinatawag na mala inse at mala prohibita. So when you talk about mala inse, these are acts that are inherently evil. So they are acts that are wrong in themselves. So while mala prohibita refers to act which would not be wrong but for the fact that positive law forbids them. So example na natin dyan is yung ating anti-drug law. So hindi naman bawal, okay, yung possession or pagbebenta ng gamot. Kaya lang may mga identified na mga gamot na pinagbabawal ng ating batas. So if you are in possession of that particular drug, so that is a crime according to the law. Okay, so yan yung pinakauna. So pangalawa sa ating anti-bullying policies, it should identify the range of disciplinary administrative actions that may be taken against a perpetrator for bullying or retaliation. So ang ibig lang niyang sabihin dito, ipinapaalala niya na yung meron tayong tinatawag na range of disciplinary administrative actions na yung mga parusa na ibibigay natin sa mga actions, okay, prohibited acts that were done by a particular student. Okay, so it depends, yung parusa niya or penalty should commensurate to the nature and gravity of the offense. So ibig lang sabihin, mas mabigat na krimen, mas grabing parusa. So it should be clearly indicated in our policy. Okay, so pangatlo dyan is it should establish clear procedures and strategies for unang-una, reporting acts of bullying and retaliation. So dapat meron tayong clear procedures and strategies para dyan. So pangalawa, meron din tayong clear and procedure strategies for responding promptly to and investigating reports of bullying or retaliation. So kung paano tayo mag-respond sa investigation. So pangatlo, restoring a sense of safety for a victim and assessing the student's need for protection. Kung kailangan ba ng biktima ng karampatang assistance, okay, or protection. Okay, so dapat meron tayong clear procedures and strategies for that. So pang-apat would be protecting from bullying or retaliation of a person who reports acts of bullying, provides information during an investigation of bullying, or is witness to or has reliable information about an act of bullying. So, pang-apat is providing counseling or referral to appropriate services for perpetrators, victims, and appropriate family members of said students. So, alam nyo, magagaling ng mga guro natin dyan, okay, sa paggawa ng procedures and strategies para mapagaan ang pag-handle sa mga reported cases of bullying. Pwede nilang gawan yan ng tinatawag na illustration para ipakita yung flow. Okay, so ang ating mga guro dyan ay creative. So wala tayong masyadong inaalala tungkol dyan. So pang-apat would be yung ating anti-bullying policy should enable students to anonymously report bullying or retaliation. So, bakit itong batas sinalaw niya yung anonymous report? Okay, unang-una is to encourage them to report. Okay, so yan kasi ang problema natin, yung walang nagre-report. So, sa ilalim ng batas, pinapayagan niya ang tinatawag na anonymous report.
for them to be encouraged to report, okay, sa yung mga cases of bullying. So, paano gagawin yan? So, example would be ay sa pamamagitan ng official Facebook page ng isang school. So, doon pwede nang mag-message, okay, private message ang isang estudyante kung nakakaranas siya ng bullying. So, of course, paalala natin dyan na there should be no disciplinary administrative action shall be taken against a perpetrator solely on the basis of anonymous report. So, hindi naman pwede na yung basehan ng disciplinary administrative action sa isang perpetrator or yung pinaghihinalaang gumawa ng pang-abuso, okay, or nung tinatawag nating bullying act ay sa pamamagitan lang ng, ang basehan lang ay sa pamamagitan ng anonymous report na yan. Hindi rin po pwede. So, dapat may basehan gaya ng formal na reklamo bago magpataw ng anumang karampatang parusa. So, panglima, okay, yung ating anti-bullying policy should subject a student who knowingly makes a false accusation of bullying to disciplinary administrative sanction. So, sa malicious accusations, dapat may karapatang parusa para hindi naman yung gawing parang dahil galit ka lang sa kaklase mo, gagawan mo na siya ng report na ganito. Okay, hindi rin po pwede yan. So, if that student is knowingly making a false accusation, so karapat dapat lang na meron siyang disciplinary administrative action for that malicious accusation. So, pang-anim is to educate students on the following. Unang-una, dynamics of bullying. Okay, so educate also our students on anti-bullying policies of the school. Ano yung mekanismo ng eskwelahan for the anonymous reporting of acts of bullying or retaliation. So, in-emphasize dito yung pagbibigay ng education. So, gaya dito. Okay, so anong gagawin ng eskwelahan? So, pwede nilang share itong discussion na to para malaman ng ating mga estudyante yung tungkol sa bullying. So, hindi lang ang mga estudyante, okay, ang nire-require ng batas na kailangang magkaroon ng knowledge about bullying, but rather yung pampito, educate parents and guardians about the following, yung binanggit natin kanina, yung dynamics din ng bullying, anti-bullying policies of the school, and how parents and guardians can provide support and how to reinforce such policies even at home. Okay, so yun ang role naman ng mga parents or guardians. So, pangwalo is to maintain a public record of relevant information and statistics on acts of bullying or retaliation in school. So, dapat yung eskwelahan mag-maintain ng tinatawag nating public record pertaining to bullying. So, sana naman wag isipin, okay, na yung gagawing report ay gumagawa sila ng report ni kakasira ng kanilang paaralan. Okay, na dahil magkakaroon sila ng anti-bullying or violations of anti-bullying na report. Okay, bagkus ang report na yan should be ipinapakita lang. Okay, pinapakita lang ng eskwelahan natin na ginagawa natin ang ating mga trabaho, particularly on the implementation of the Anti-Bullying Act of 2013. So, panatag ang loob ng taong may ulam. Ugaliin natin to follow, like, and share ang ating TikTok account, Atty. Kid Castro. Hanggang sa muli.